Ng COMELEC, makakasama natin attorney live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, ito maulang hapon po. Good afternoon. Attorney? Bye-bye. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at sa lahat po ng taga-subaybay ng RMNDZ XL Manila. Attorney, para malinaw na lang po, tuloy ba o hindi yung BARM election? Po, hindi pa masabi ng COMELEC dahil kami nga po ay naghihintay ng anunsyo mula sa Supreme Court kung ano ba talaga ang estado. Pero naging tapat naman po si Chairman Garcia sa paghahanda ng COMELEC na sa natitirang araw, lumalabas po kasi ay nasa 12 days na lamang, nasa 14 days, I'm sorry, BARM elections na, mukhang hindi na po namin kakayanin ang pagpapatuloy ng preparasyon dito. Okay, pwede ba naming sabihin na hindi na talaga siya matutuloy? Po namin masabi po yan dahil tandaan po natin, una, may legal issue dito dahil sa nakabinbing kaso at may temporary restraining order. At ang sa punto naman po ng COMELEC, yung sinasabi nga po namin yung factual challenge sa amin na sa natitirang 14 na araw, hindi namin kakayaning mag-training ng 17,000 na mga poll workers, mag-deploy po na mahigit 3,000 na mga automated counting machines at halos 3 milyon na mga balota. Yan po ang challenge na kinakaharap po namin. Okay. Halimbawa, attorney, no? Sabi ng Korte Suprema, o sige, linawin natin, tuloy ang eleksyon. Pero sabi nyo, hindi nyo, dahil sa gahol na sa oras, mahihirapan kayo. So, sino po yung masusunod? Tama po. At ang mangyayari po dito, meron po kasi sa Section 5 ng Omnibus Election Code kung saan merong kapangyarihan ng COMELEC na magdeklara ng suspension o yung paglilipat pansamantala ng halalan dahil sa mga bagay katulad ng acts of God, yung pong mga ating violence, terrorism o katulad nito na force majeure, mga bagay na hindi na inaasahan ngunit nangyari. Ang ating pong batas dito ay nagsasabi na kailangan ituloy ng COMELEC ang halalan sa loob ng 30 araw pagkatapos mawala ang naging dahilan ng pagsususpend ng halalan. So, kung halimbawa, magagawa naman po yun, attorney, mahahabol nyo pa yung gahol na oras na yon, if ever. Pero kung sa ganung senaryo po, maaring maiurong natin ang halalan. Hindi na po magaganap ng October 13, ngunit sa lalong madaling panahon. Ang dalawang senaryo po ang nakikita namin. Kung sasabihin po ng Supreme Court na tama ang naging basihan ng COMELEC, yung Bangsamoro Autonomous Act 58, kung yan po, ay maaring maurong lang po natin siguro ng mga Nobyembre o Disyembre ang halalan. Ngunit kung sasabihin po ng COMELEC na tama ang Bangsamoro Act 77 at hindi po yan ang napaghandaan ng COMELEC, babaguhin po namin ang programa, babaguhin ang lahat ng paghahanda, pati na rin ang balota, at ito po'y maaari na nating magawa ang halalan baka po April na ng 2026. April 2026, attorney? Kayo, dahil babaguhin po natin ang programa. Tandaan po natin, ang paghahanda po ng COMELEC ay sa orihinal na distrito noong Mayo. Ngunit mayroong nilabas ang Bangsamoro Authority sometime in the last week of August na nire-redistrict nila yung buong BARM, at dahil dito naapektuhan po yung ating paghahanda. Hindi pa po magtutugma yung ating balota, yung pong programa, yung training, yung voter education. Napakarami pong maapektuhan dyan. Isa rin po yan sa dahilan kung bakit inakyat ng mga litigants dyan sa Supreme Court ang question na ito. Kaya yun po ang makatotohanan na sinabi ni Chairman Garcia, kung sakaling tama ang paghahanda ng COMELEC at pinatigan yung Bangsamoro Autonomous Act 58, maaring matuloy kagad ang halalan sa lalong madaling panahon. Mauurog lamang ng konti. Ngunit kung sasabihin na yung pinakabagong batas na inilabas lamang nung last week ng August ang dapat na naig, papalitan po ng COMELEC ang lahat ng paghahanda namin dito. May nakausap po kami sa BARM, attorney, actually, naghahanda talaga sila for October 13. Kami man po ay talagang nagpatuloy. Huminto lamang po ang COMELEC sa paghahanda nung lumabas ang temporary restraining order. By the way, 3 na lamang po ang activities namin na nabinbin. Una, yung pong training ng ating mga 17,000 na poll workers. Ganyang karami po ang ititraining ng COMELEC. Ikalawa, yung installation ng Starlink. At yung pong ikatlo, yung deployment mismo ng mga makina, balota, di pa pang gagamitin. Lahat po ng preparation ay nagawa na po namin. Kaya lang po, kailangan namin sumunod sa TRO ng Supreme Court. Meron ho ba or kailan po kaya makukuha or maglalabas again yung yung Supreme Court para po sa final decision sa usaping ito? Natin
natin madidiktahan at masasabi kung kailan. Kanina nga po, inaasahan namin baka dun sa presscon ng Supreme Court ay kasama na ito, ngunit na ipagpaliban po bukas yung presscon. Hindi rin po namin alam kung kasama nga po ba dyan ang issue na to. Hindi rin po natin alam kung pananatilihin ng TRO, ililift ng TRO o magdedesisyon na ang Supreme Court on the merits. At any rate po, napakaganda po ng pangyayaring ito. Bakit? Ano man po ang kalabasan nito ay mabibigyan linaw ng Supreme Court. Hindi lamang ang COMELEC, hindi lamang po ang Bangsamoro Authority, kundi lahat ng taga Bangsamoro kung ano ba talaga ang tamang batas na ipatupad sa halalang ito. At isa lang naman po ang pangako ng COMELEC. Ano man po ang maging desisyon ng Supreme Court, susunod po kami at makakaasa po kayo magkakaroon ng halalan dyan po sa BARM. Pero lilinawin ko, attorney ha, if ever halimbawa bukas sinabi ng Supreme Court, tuloy ang eleksyon pero sabi nyo nga ho, masyado ng gahol, meron kayong karapatan na baguhin yung petsa nito at possible April 2026. Tama po. Pero kung sakali man po, gaya ng nasabi ko kanina, pag sinabi ng Supreme Court na tama yung naging design ng COMELEC, hindi na po tayo aabot ng 2026. Baka po November lamang o December kasi tama ang balota, tama ang programa, tama po yung voter education. Pero kung yung isa, yung Bangsamoro Autonomous Act 77 ang sasabihin na dapat pinagandaan, iyan po yung sinasabi naming senaryo na baka sa April 2026 na po tayo magkaroon ng halalan. Okay. Attorney, sa iba pa hong mga tanong, ano ho at sino ho, ano yung proseso at sino po yung papalit kay Representative Zaldico? Sa lahat, kailangan pong kumpirmahin muna at sumulat ang House of Representatives sa COMELEC. Sila po ay magdedeklara na bakante yung posisyon na yan at uutusan ng COMELEC na magsumite. Sino ba ang kasunod sa listahan dyan sa kanilang list of nominees? Tandaan po natin, nagsumite ng 10 na mga nominees, at least 10 po ang lahat ng party list groups noong October 2024. At pagka po naganap na po yan, patat sinabihan kami, kami po ay maaari na mag-proclaim nung kasunod na nandun sa kanilang listahan. Hindi ho sapat yung kanyang letter of resignation? Po yun. Ngunit ang makapagsasabi po kasi sa membership ng House po ay ang mismong House of Representatives. I-declare po muna nila na tinanggap yung letter na yan. Ikalawa, i-declare nilang bakante. At ikatlo, uutusan po ang COMELEC na mag-provide kung sino yung kasunod sa kanilang party list groups. Okay. Kami na yun ang utos po. Oo. Sa bang susunod, pwede pa naman siyang tumakbo, no? Naman pong naka-attach sa kanya na disqualification po at nasa kanya po yan. Okay. Attorney, si Senador Chis Escudero raw po patatawag ng COMELEC. Tama ho ba ito? Ari po ito dahil una na pong napatawag si Mr. Lubiano ng Centerways Construction Corporation at ang dumating po ay yung kanyang abogado na may mga dalang dokumento at iba pang mga bagay tungkol sa kanyang depensa. Sa pagpapatuloy po ng investigation ay talagang maari pong maipatawag. Yung kabila naman po yung tumanggap ng donation na si former Senate President Chis Escudero. Pero bakit ho siya lang, di ba? May iba pa ho tayo na pag-usapan before na mga tumanggap din pala ng donasyon sa mga may projects. Opo, dun sa 51 po na nakita namin, hanggang ngayon po walang certification pa ang DPWH kung sila nga po ay may existing na kontrata or subcontract sa pamahalaan. Nagkataon lang pong nauna si Mr. Lubiano dahil yung pong hindi na namin kailangan ng confirmation ng DPWH dahil inamin po mismo ni Mr. Lubiano under oath sa Kongreso yung kanyang donation na ginawa kay Senator Escudero. Kaya po iuna na siyang pinadalan. Yung the rest po, as soon as matanggap po ng COMELEC yung confirmation at certification ng DPWH, talagang papatawag po namin sila at hihingan ng paliwanag dito. Kasama ba sa ipatatawag si Pangulong Marcos, attorney? Wala pa naman po kaming confirmation patungkol sa bagay na yan. Pero if ever, pwede siya ipatawag? Hindi po namin tinitignan kung sino po ang papatawag namin, kung ano mang posisyon. Basta ang importante po sa batas, sino yung possible na nagbigay ng hindi inaayon sa batas na contribution at sino naman po yung tumanggap sa kabila. Okay, ano po yung mga pinakahuling balita kaugnay po sa Duterte Youth Representative, attorney? Kanina nga po ay nag-issue na po ng Certificate of Finality ang COMELEC Clerk of the Commission at nagkaroon na rin po ng entry of judgment dahil mula po nung na-promulgate ang desisyon. Nakaraan na po ang 30 araw ay wala po kaming natanggap na temporary restraining order mula po sa Supreme Court. Kaya po sa mga bukas po sa unbank session ng Commission magko-compute na po sila at pag-aaralan na po nila sino ang maaring pumalit sa 3 seats po ng Duterte Youth.
Andali po. Kasi ang Duterte Youth may 3 seats. 3 yung magiging representante nila. Hindi ho ba galing sa isang party list lang, attorney yon? Dahil po depende yan sa computation. Tatandaan po natin, may tinatawag po tayong Carpio formula. Ruling po yan ng Supreme Court kung saan ang pag-upo, ang bilang ng mga seats na tatanggapin ng bawat party list ay nakabase sa formula mula dun sa guaranteed seat, sa second round, na third round ng competition. So hindi po maaring sa iisa lamang po makuha yan. In fact, possible nga po na merong mga may seats na madagdagan ng isa o madagdagan ng 2. Possible din po na manggaling dun sa dulo ang umakyat po dito sa ating sa ating listahan. Hindi pa po namin masabi yan hangga't hindi kami nagko-compute. Bukas so malalaman, attorney. Po yan. Possible po na bukas sa pagkatapos ang unbank session. Attorney, maraming salamat sa oras. Mabuhay po yung COMELEC. Magandang araw po sa inyo. Araw po, Ma'am Lourdes. DZXL